Nahulikam ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa First Mandaue-Mactan Bridge. Isa ang patay at isa ang kritikal. Tutukan sa report ni Luan Merundina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga sasakyang bumabaybay sa Mactan-Mandaue Bridge kahapon ng umaga. Habang nasa pababang bahagi ng tulay sa bandang Lapu-Lapu City, makikita ang paglipat ng isang kotse sa kabilang lane. Kung saan, nabangga nito ang kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang nakaangkas sa motorsiklo na si Jay Anunsaon. Ayon sa otoridad, nasa kritikal na kalagayan si Anunsaon. Dead on arrival naman sa hospital ang driver ng motorsiklo na si Joselito Diaz Patalinghog. Ang dalawang biktima ay mga residente ng Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Nasa mabuting kalagayan ang driver ng kotse na si John Mark Argabio, residente ng Barangay Basak. Sinubukang kuhanan ng panig si Argabio, subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa Lapu-Lapu City Police Office, nagpositibo ang driver ng kotse sa isinasagawang liquor test. Pinag-aaralan ngayon ng pulisya na ituloy pa rin ang pagsasampa ng kaso laban sa driver ng kotse kahit magkaareglo ang mga sangkot. Matuloy magalang katuway, tudol mariglo nila. Atong advice sa mga investigator on case na possible atong gatong siyang Thailand o drunk driving law. Patay ang isang rider matapos tumilapon mula sa minamanehong motorsiklo sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon ng City of Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA at Talisay City Police Station, aksidente ang nangyari. Posible umanong nakatulog ang motorista na noon ay pauwi mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Kung nakita, basin noon niya, may ulan gamay ba, slide or ang katog ba kay gikan sa trabaho, overtime, pilit yun siguro muli kay Christmas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merundina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas na ng pahayag ang sospek sa pagkamatay ng 2 katao matapos masagasaan sa isang palengke sa Davao City umaga noong bisperas ng Pasko. Sa pag-araro ng military truck na ito sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, napag-alamang isang dispatcher ang nagmamaneho nito nang mangyari ang insidente. Kinilala ito na si Crenenandi Rodriguez Gadiente na nakatambay sa lugar. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa sospek na nakapiit na ngayon sa San Pedro Police Station, paliwanag niya na nais lang niyang ilipat ang truck dahil napansin niya na masikip na umano ang daloy ng trapiko noong mga oras na iyon. Aniya, umihi daw ang nagmamaneho ng truck na kinilalang si Private First Class Patrick Trumata ng Task Force Davao. Pero una nang sinabi ni Trumata na bumaba siya upang tingnan kung nakababa na ang mga kasamahan niya sa likod. Naharap ang sospek na si Gadiente sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Posible ring maharap sa kasong administratibo si Private First Class Trumata, ang naatasang driver ng military truck, kung mapatutunayang nagpabaya siya. Humingi rin ng kapatawaran ng sospek sa pamilya ng mga biktima. Sinusubukan pang kontakin ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamilya ng mga biktima. Tabi ko lang sir, tapos naano man sir, dinalak ang ano sir, manubila sir. Kasi nakaano sa sir, nakaandar sir.